amazing people! Welcome back to another video. So, today's vlog, pag-uusapan natin yung aking recent Japan trip. Pag-uusapan natin yung buong proseso ng pagpunta ko sa Japan from visa application until return to the Philippines. And i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga natutunan ko, mga mistakes na nagawa ko during the trip para maiwasan nyo. And this is important especially for those who will be traveling solo and first time sa Japan. So hope marami kayong matutunan sa video nito. Unahin natin pag-usapan guys yung visa application. So as we all know, Japan requires Filipino to file visa prior to going to the Japan. So visa application, isa to sa mga kinatatakutan natin mga travelers or we're pretty hesitant in going to countries that require visa dahil kala natin masyadong tedious yung process and mabusisi at maproseso. Pero very smooth yung naging aking visa application. Ang aking agency is UHI or Universal Holdings Incorporated or Universal Holidays Incorporated, sorry. So, Universal Holidays Incorporated, yung office nila is located sa Dusit Thani Building or Hotel, Dusit Thani Hotel sa Makati. At first, I applied online. Meron silang website which is visacenter.com. Just visit their website para ma-check nyo yung mga requirements and doon din kayo magbabayad. And then kapag kumpleto nyo na lahat ng requirements, which they would require you to send on or upload on their website. Pag na-upload mo na lahat, i-check nila and once na-verify nila that all of your requirements are complete, you would be asked to either send it via courier to their office or physically go there to submit the documents. So once submitted, 2 days after, naka-receive ako ng notification from them na nasubmit na nila sa embassy and then after 3 days, binalik na sa kanila yung passport and then nakuha ko siya after 2 more days and that's when I knew na na-approve ako doon sa aking application. So, single entry lang yung aking in-apply for Japan kasi hindi naman ako first time ko sa Japan and mostly based sa mga vlogs na nababasa ko or napapanood ko, sabi nila pag first timer, it's best to actually just apply for single entry. So, hopefully, pag nag-apply ako ulit in the near future, is mag-grant naman tayo ng multiple entries. So, once I got the visa, that was early April of this year. So, dapat pupunta na ako agad ng Japan. But I moved my reservation kasi, or my flight to late May dahil inuna namin yung aming Singapore trip with the family. So, ang flight ko guys, including baggages, just to give you a breakdown of it, ang total niyang naging cost is 26,400 pesos and 21 cents. Medyo malaki siya kasi nga I needed 3 baggages going back to the Philippines and I booked 120 kilogram baggage going to Japan. And since medyo close na yung date ng booking ko, I made a booking noong April. And then I had it changed to May. So, nagkaroon pa ng processing or ng change fee from Cebu Pacific. So, ang total niya is 26,400. So, tip para dun sa mga mag-book ng flight in the future, try to book way ahead and try to be sure dun sa date nyo. Ako kasi, aside from the fact na inuna namin yung Singapore trip, yung unang date na binuko yung Japan trip ko is sakto yung Golden Week ng Japan, which is 3rd or 4th week ng April. And late ko na siya nalaman na sobrang dami pala and crowded ng Tokyo and ng Japan pagdating ng Golden Week. Kaya minove ko talaga. Kaya medyo malaki yung naging cost ng aking flight. So that's one of the mistakes I made. So, sana wag niyo siyang gawin or you learn from it. And then, let's also talk about the things na kailangan mong i-book or kailangan mong i-clear bago yung actual trip date ninyo. So, first, of course, yung e-travel, it needs to be completed 72 hours prior to your Japan or to your actual flight. And then, travel tax, of course, kailangan din magbayad ng travel tax which is 1,620 pesos. Pwede nyo siyang bayaran along with your flight if you're booking through Cebu Pacific. But if not, maraming mga kiosks or counter
sa airport na pwede tayo magbayad ng travel tax. And another thing that you need to accomplish prior to your arrival in Japan is yung kanilang arrival card. So, you have to visit your website, Visit Japan. I'm gonna post it on the description box. Lalagay ko dun yung link ng Visit Japan. Fill out nyo lang yung details nyo. It would ask information kung saan kayo magstay, length of stay. Basically, parang e-travel nila yun doon. But gagawin mo siya upon arrival. Hindi mo na siya kailangan gawin upon departure from Japan. So, next is yung mga binubook natin via Klook. Importante din guys na mag-book kayo in advance ng mga activities and ng mga transportation methods na gagamitin ninyo pagdating nyo sa Japan. So kung napanood nyo yung first episode natin ng Japan trip sa day 1, nag-skyliner ako from Narita to Ueno Station. So binook ko yun via Klook. And another thing is yung ating Suica card. So yung Suica card guys, may mga instances wherein nagkakaubusan sila ng physical card sa stations. So you might wanna check kung meron silang physical card na available kasi kapag wala, pwede din naman kayo mag-book ng manual tickets dun sa train stations. Pero mas convenient kasi kapag meron kayong Suica card because you can use that as a payment method sa ibang mga convenience stores and ibang mga restaurants. They do accept that. Aside from that, SIM card. SIM card is also a very important thing kasi gagamitin mo at magiging kaakibat mo sa iyong pagpunta sa Japan yung Google Maps. Very important yan. So, kailangan may internet ka doon. I booked mine via Klook as well and it's an eSIM. I'm just gonna post it on the description box as well. Yung link para dun sa eSIM. And of course, don't forget to use my updated promo code AMIELKLOOK para makasave kayo sa inyong mga activities and sa inyong mga transportation modes and sa lahat ng mga ibubook nyo sa Klook. Now, kapag dating naman sa Japan, meron ka pa rin mga kailangang ayusin after presenting your arrival card, activating your SIM card. Next, you'll need money. So, this is a tip from other vloggers as well and from others who went to Japan na it's best to withdraw money from their ATMs kasi meron man fee pero very minimal lang. And ang pinaka magiging tip ko sa inyo guys kapag nag-withdraw kayo is try nyo nang mag-withdraw ng maximum allowable amount. Kapag group kayo, mas maganda kung isang ATM na lang yung pang-withdraw nyo para isang transaction fee na lang kesa yung kanya-kanya kayong withdrawal, di kanya-kanyang charge ng transaction fee. Mas makakasave kayo kung isang beses or minimal times lang kayo mag-withdraw sa ATM. And nakalimutan ko sabihin guys, dun sa airport, dun sa day 1 ko guys, dun pa lang sa NAIA pala. Hindi kasi ako nag-dinner nun sa bahay kaya napakain ako dun sa Tapa King. So medyo mahal yung mga pagkain sa airport. So try na magbaon ng snacks, try nyo rin na kumain na sa house prior to going to the airport para naman hindi na kayo mapapamahal dun sa actual meal dun sa mga restaurants nila. Next, importante din guys, pag meron na kayong pera, meron na kayo ng mga Klook reservations, importante din na meron kayong baong tripod for solo travelers and of course a power bank. Kasi syempre, we would want to maximize every day na nasa Japan tayo and hindi tayo malulubat kasi nga importante yung internet. So always have a power bank handy with you para iwas lobat din. Next naman, as you've noticed on my previous vlogs, nagstay ako sa capsule hotel on my whole Tokyo duration of the trip. So, yung capsule hotel guys, expect na medyo less yung privacy and most of the areas dun sa capsule hotel is shared. So, shared bathrooms, shared shared lockers and locker area. And yung sleep pods nila guys, parang pinaka-kurtina lang yung harang doon sa capsule hotel na napagstayan ko, which is 9 hours, Akasaka. So, yun. Set ko lang yung expectations na hindi siya masyadong peaceful kasi medyo maingay kapag may mga pumapasok, lumalabas, ganyan. So, kung you're the type of person na gusto mo na talagang tahimik and very, very quiet, peaceful lang, you might want to book your own room. Pero kung okay naman sa'yo yung medyo set up na ganun is
yeah, makakatipid talaga kayo kapag nag-book kayo ng capsule hotel, lalong-lalo na sa Tokyo kasi sobrang mamahal lang mga hotels sa Tokyo, lalo pag solo traveler ka. If you can, try to bring an extension cord as well. Kasi yung sa capsule hotel, guys, hindi ko na to na-mention dun sa actual vlog ko nung day 1. Pero dun sa capsule hotel, isa lang yung outlet dun. And since I have multiple devices with me, kailangan ng extension cord or bumili pa ako ng maliit na extension cord para ma-charge ko ng sabay-sabay yung mga devices ko. So, importante din yan, lalo kapag matutulog ka, make sure na charge lahat ng devices mo para pagdating ng another day is puno and hindi ka malulobat. So, importante yun. For the whole Japan trip, guys, if you would notice, I maximized buying food, beverages sa mga or convenience stores and supermarkets. Especially from 8 p.m. until closing time. Yun yung best time para bumili kayo sa mga convenience stores and supermarket because they offer sale. So 30 to 50% off dun sa mga bento meals nila, sa mga bread and other stuff na perishable. So malaking naging tipid ko dun. Though I tried other restaurants din naman, yung mga Echiran, yung mga ramen house, Yoshinoya, pero most of the time dun talaga ako bumibili sa mga convenience store. Not just because of the price, but because of the taste of the meal as well. Kasi masasarap din. Yung onigiri nila masasarap, walang tapon. So basically, wala kang hindi gugustuhin pagkain dun sa convenience store nila. For me. Pero kung kayo, you're into actual meal na sa restaurant, then it's up to you guys. But this is just a suggestion na nakuha ko din sa mga ibang vloggers. Tapos, always make sure na meron kayong dala na paper bag or plastic bag sa loob ng bag ninyo kasi hindi mo alam kung kailan ka may mabibili. So, marami akong unexpected buys din doon while just roaming around whole Japan, Tokyo, Osaka, Kyoto. So, most of the time, they would charge you for a paper bag. So, kung meron kang mga eco bag na dala or paper bag na dala na nasa bag mo lang lagi, maximize yung usage nun and you don't have to pay additional charge for paper bags and stuff. In terms of my day-to-day activities, kung mapapansin niyo guys, wala akong fixed itinerary. So, kung ano yung maisipan ko, yun yung ginagawa ko, which is also a mistake. Pero, yung sa akin kasi, gusto ko lang yung spontaneity ng travel. So, hindi ko pressure yung sarili ko na mag-plan ahead. Pero, I suggest you guys plan ahead, especially dun sa konti lang yung days na pagstay nila dun sa Japan. So, ako kasi since 15 days, marami akong mga maluluwag na araw na pwede kong masiksikan ng activity. You plan ahead and at the same time, book your activities ahead. So, kung mapapansin niyo dun sa mga vlogs ko, dapat Monday ako mag-Disney Sea, pero napunta sa Tuesday because nung nag-book ako for Monday, fully booked na siya sa Klook. So, wala akong choice kundi i-reschedule. So, kung hectic yung magiging itinerary ninyo sa Japan, I highly recommend na mag-book kayo ahead ng mga activities, especially sa Disney Sea, Universal Studios, Team Lab. Kasi yung Team Lab Tokyo, hindi ko na napuntahan dahil fully booked na sila ahead of time. So, malaking bagay na book your activities ahead. Suggestion nito ng isa sa mga ating subscribers, about Mount Fuji naman, so hindi ko nakita si Fuji-san, unfortunately. Meron daw sa YouTube na Mount Fuji checker kung mag-a-appear siya on that particular day as well as the weather. So, you might wanna check the date of your visit to Mount Fuji first bago kayo pumunta, bago nyo siya i-book para at least hindi sayang yung pagpunta nyo. Pero kahit naman wala siya, worth it pa rin yung Mount Fuji tour na binuko via Klook. For Disney Sea and Universal Studios Japan, meron silang app guys wherein they offer priority pass. Book nyo lang yung app. Pag meron na kayong reservation dun sa Disney Sea and Universal Studios, download nyo lang yung app and connect nyo yung ticket nyo dun sa app para pag na-scan yung ticket niyo dun sa entrance, meron kayong makikita doon sa app na pwede kayong mag-book ng priority pass for certain attractions for free. So, yun yung ginamit ko. Kaya may mga passes tayo na naging priority tayo sa Disney Sea at sa Universal Studios. So, pro tip din yan. Tapos, isa pa is, since hindi nga ako nag-plan ahead dun sa aking mga pupuntahan on a day, for the whole Japan trip, importante din guys na kung magpaplano kayo na make sure
yung locations ng itinerary ninyo for a certain day is close to each other. Kasi isa sa mga mistakes ko is yung sa day 2, nagpunta ako sa Asakusa and then nagpunta ako sa Tokyo Dome and magkalayo din yung dalawang yon. And then sa day 6 naman, nagpunta ako sa Tokyo Skytree sa Ginza. So, magkalayo din siya. Medyo magkalayo din. Manageable naman din yung travel. Pero imagine if magkakalapit lang yung locations na mga pupuntahan nyo. You would save a lot of time. And of course, fare din, pamasahe din sa train. So, always plan ahead and check maps dun sa mga locations. Next naman, sa pagsakay naman ng train, I only relied on Google Maps the whole duration sa Tokyo, Kyoto, or Osaka. So, lagi ko lang tinitype doon yung station na panggagalingan ko at saka yung location ng attraction na pupuntahan ko. It would suggest all of the trains na pupunta doon and then train times, yung duration ng travel. And then pinipili ko lang yung pinakamalapit. And at the same time, yung fare din ng train ride, papakita din nila. So, importante na mag-check ka bago ka pumunta dun sa actual train para at least alam mo na yung sasakyan mo, saang platform, anong kulay ng train. Lalo-lalo na sa Tokyo kasi medyo confusing nga yung train system sa Tokyo. Lalo pag first time mo mag-travel sa ibang bansa. And keep in mind na may mga yung oras ng train ride nila, may mga last ride yung mga yan. So, always check yung time ng pag-uwi mo kasi baka mamaya masaraduhan ka na ng train or wala ng train ride ng pauwi mo and worst is magta-taxi ka which is very expensive sa kanila. When doing shopping, kung napansin nyo, ang daming beses ko nag-shop, may mga stores na nag-offer ng tax-free so long as you meet the minimum amount required to qualify for tax-free. Usually, it's 5,500 yen. Yun yung minimum required para mag-qualify sa tax-free. So, kapag mamimili kayo, iwasan nyo yung mamimili ng tingi-tingi kasi hindi yun magiging tax-free. And kapag nag-take advantage ka ng tax-free, especially kapag sa food, lalagay nila yung pinamili sa isang ziplock or parang sealable bag na hindi mo dapat buksan sa Philippines. Sa Japan. Sa Philippines mo na siya dapat buksan. And yun, may mga iba binubuksan nila while on Japan kasi nga daw para daw mas madali na ma-repack dun sa or ma-organize sa luggage. Pero ako kasi hindi. Kasi kapag nahuli ka sa immigration or sa customs na bukas yung mga yun, i-charge ka ng tax. And it's a simple rule and sundin na lang natin para hindi tayo magka-problema. Always make sure i-maximize ninyo yung usage ng inyong mga passes. Gaya dun sa Osaka, meron tayong binook na Osaka Amazing Pass. Merong e-pass and meron physical ticket pass. So, meron siyang access sa 40 attractions. And konti lang yung napuntahan ko kasi may work din ako kinagabihan. Pero, kayo guys, kung medyo whole day naman i-spend nyo just maximizing the usage of the Amazing Pass, marami kayong mapupuntahan. And meron dun 1 day or 2 day pass. Depende na lang dun sa length ng magiging stay nyo sa Osaka. So, i-maximize nyo siya and gamitin nyo kasi enjoy yung mga attractions na included dun sa past. So, nagamit ko siya dun sa Chutenkaku Tower, sa Tower Slide, sa cruise, tapos sa Umeda Sky Building. Parang marami rin naman akong napuntahan and para sa akin na-maximize ko rin naman siya. Kaya, kapag nagbubook kayo ng Osaka Amazing Pass, make sure na lahat yon or at least most of it mapuntahan nyo, lalo yung magagandang attractions. And then, sa Kyoto naman guys, yung hotel na binuko doon, meron silang charge na hotel tax or tourist tax na 200 yen per night. Hindi ako na-inform ng binuko yun sa online. So, in-inform lang ako ng hotel staff pagdating ko doon. So, just to set your expectations, hindi ko lang alam kung sa lahat ng hotel sa Tokyo meron nun o doon lang sa hotel na pinag-stayan ko. Pero, just to set your expectations, you might be paying hotel tax as well. Pero dun sa Osaka naman, sa Appa Hotel, wala naman akong binayaran. So, just to give you a total breakdown of the costing ng binayaran ko sa 15 days na pagstay ko dun sa Japan. So, sa visa application, 950 pesos lang. And then yung flight nga, including baggages and traveling back and forth, it's 26,421 cents. Sa hotel naman, yung tatlong hotel, yung 9 hours Akasaka Capsule Hotel, Hotel Excellence Kyoto Station Hachigo,
And then APA Hotel, Osaka, Higobashi, Ekime. For 15 days, total is 25,586 dun sa tatlong yun. So, and then nag-book din ako ng airporter. Yun yung nagdala ng luggages ko from APA Hotel going to Kansai. Kasi nga nag-Universal Studios ako ng 15th day. And if you would notice, naka-backpack lang ako pagpunta dun sa Universal Studios. So, that's 6,710 yen or 2,470. And then, of course, travel tax, 1,620. Yung daily expenses ko, guys, for food and then all of the attractions na binuko ko via Klook, ang total na naging gastos ko is 40,470 pesos and 8 cents. And then, yung miscellaneous, ito is you may or may not have the same amount kasi nga depende to. Kasi since ako, marami akong pinasalubungan and medyo malaki yung family namin, ang naging total ko is 59,439 cents, 439 pesos and 13 cents. At ang total natin for the whole 15-day Japan trip, including everything, ay tumataginting na 155,986 pesos. Yes, medyo mahal siya kasi minaximize ko na talaga yung buong trip ko doon and I was thinking na baka hindi na maulit or what if hindi na ako makabalik ng Japan. Kaya lahat ng mga gusto kong gawin doon sa Japan or lahat ng kaya at pwede kong mapuntahan during the 15-day trip, ginawa ko. And hindi ito, technically, kung mas kaya nyo pang mas maging matipid dito. Kasi without yung mga pasalubong na almost 60,000, siguro less than 100,000 yung magagastos mo for a 15-day trip. And i-consider natin na 15 days ako nagstay sa Japan, hindi lang 5 days, 3 days. So, depende sa length ng stay nyo. Of course, bababa pa tong inyong magiging expenses. Basically, yun lang guys. Kung worth it ba and sobrang ano ba yung mga na-realize ko sa pagstay ko sa Japan? Of course, it's very worth it kasi Japan is a dream destination for some of us or most of us. Sino ba naman ang hindi gustong makapunta sa Japan, di ba? Kaya kapag nandun ka na, make the most out of it and then try mong i-enjoy siya every minute of it. And nakakapagod, yes. Pero at the same time, worth it lahat ng pagod dun sa experience and dun sa mga natutunan ko about their culture, about how they actually interact with other people. Japanese people are the best in terms of hospitality, in terms of really trying to help the tourists, navigate train stations, and then lahat parang naging pinapadali ng mga Japanese, especially kapag nakita nilang nag-struggle ka sa isang location or tutulungan ka nila, napaka-hospitable talaga nila. So, worth it talaga tong trip na to para sa akin. And isa to sa mga trip na talagang i-cherish ko as a traveler, bukod dun sa mga iba kong bansang napuntahan. Kung meron pa kayong mga questions, guys, feel free to comment. And maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Please don't forget to like, share, comment, and hopefully guys, sa mga susunod nating travel, meron din kayong mapulot na lessons and ma-enjoy nyo pa rin yung panonood ng aking travel vlogs. Maraming salamat guys, yun lang. Bye amazing people!